Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord God, kami po nagpapasalamat na kami po ay muling magkakasama sa mga oras na ito, nag-aaral na inyo pong mga salita. Ang aming pong samot na langin, Panginoon, malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Lord God, at kung ano man yung mga problems, concerns, issues po namin, Panginoon, katagpuin niyo po individually, personally ang bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight sa ating topic 173, Lifestyle of Worship, Surrendered and Obedient. Ang main text po natin, kukuhanin natin sa Luke chapter 4 verse 8. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Sa Tagalog po, ang sabi ng salita ng Diyos, sumagot si Jesus na susulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So ito po ay napakagandang regalo sa bawat isa sa atin kasi lahat po ng attendees natin tonight, tayo pong lahat ay mananampalataya ni Jesus Christ. At sabi dito, ang Panginoon mong Diyos, referring to Jesus Christ, God the Father and the Holy Spirit, ang dapat po nating sambahin. Siya lamang ang dapat po nating paglingkuran. At sa gabing ito, tayo pong lahat ay nagsiserve sa Lord, nagpapalakasan sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Worship po is not confined to melodies or Sunday gatherings. So, minsan kasi akala natin, hindi na ako nakakapag-worship kay Lord kasi hindi ako nakaka-attend ng Sunday gatherings. Or iniisip ng iba na only Sunday lang yung way ko to worship, to honor the Lord. Pero it's the posture of our hearts. Kasi ang Lord nakatingin sa ating mga puso, hindi nakatingin sa ginagawa natin externally. The orientation of our lives toward God's presence and will. So doon po nakatingin ang Lord, paano ba natin inaangkla yung buhay natin sa presensya ng Diyos at paano natin sinusunod yung kalooban ng Lord sa buhay po natin. That is worship. It is a lifestyle that embodies continual surrender and reverence. Pag sinabing continual surrender, hindi po yan one-stop shop na kapag nag-surrender ako ngayon, bukas, yung mga iba kong decision making, hindi ko na iso-surrender kay Lord or mawawala na ako ng banal na takot, ng paggalang, ng respeto kay Lord. It has to be continual. And true worship demands obedience. So sabi nga, the greatest form of worship to God is obedience. Kailangan na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Lord kung ano man yung gustong ipagawa ng Lord sa bawat isa sa atin. And most of the time, natitest ang obedience natin kapag out of our comfort zone. Yung hindi madali na gawin, pero yun yung kalooban ng Lord. So andun yung testing ng obedience sa Kanya. And that obedience stems from recognizing God's mercy, majesty, and lordship. Ganda, no? So the Lord God is a merciful God, a gracious God. And our Lord God is a powerful God, Almighty God. Lahat ng bagay galing sa Kanya. At syempre, wag natin kakalimutan na even the Lord is a gracious God, a, a just God, diba? A powerful God. He is our Lord. Pag sinabing He is our Lord, siya yung naka-enthroned sa puso't kalooban natin. So hindi yung kagustuhan natin, hindi yung will natin ang dapat sinusunod natin, kundi kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay natin kasi siya na nga ang Lord ng buhay natin. Dun sa Luke chapter 4 po, nababasahin din natin later, it recounts Jesus' confrontation with Satan during his wilderness temptation. So kung mababasa po natin yung Luke chapter 4, ito yung time na nag-prayer and fast si Jesus Christ and then he was tempted doon sa wilderness. Si Satan, he offered Jesus dominion without the cross. But Jesus rejected compromise, anchoring himself in Scripture. At kung babasahin niyo po ito, ang ginawa ni Lord God, nilabanan niya si Satan sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na we are rooted to the Word of God. Kasi sa mga trials and lives, sa mga temptations, magagamit po natin yung salita ng Diyos. Romans chapter 12 naman was penned by Paul. Ang sumulat po nito ay si Pablo to the believers in Rome, urging them to live a living sacrifice and response to God's mercy. Na tayo raw ialay daw po natin yung ating mga sarili na buhay na handog para sa Panginoon. Paul contrasts spiritual worship with conforming to the worldly patterns and emphasizes inner transformation. So ganon yung tinuturo dito ni Pablo.
na sabi niya huwag daw tayo makiayon sa takbo ng mundo, kundi hayaan natin na baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So andun yung inner transformation. At kapag natatransform po tayo sa ating mga puso, nakikita yon sa ating ginagawa. At paano po tayo matatransform sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos. Yung 1 Samuel chapter 15 naman, it tells the tragic story of King Saul, who chose performance over obedience, offering sacrifice instead of fully submitting to God's instructions. His disobedience cost him God's favor. Yan. Kasi nga, being the king of Israel, andun yung favor of God. Pero dahil nga nag-disobey itong si Saul dun sa instruction ng Lord through prophet Samuel, ano nangyari? So na-loss ni Saul yung favor ng ating Panginoon. Kasi instruction ng Lord, patayin lahat ng Amalekites, pero itinira niya si King Agag. And then even yung mga mapapakinabangan pa na mga hayop, hindi po pinatay nitong si Saul. At dahil doon, na-loss niya yung favor ng ating Panginoon kasi nag-disobey siya sa instruction ng Lord. So meron po akong tatlong points na I would like to share with you tonight. Yung point number 1 po natin, remember that worship is total surrender. Kasi ang worship, hindi lang ito yung umaawit ka kay Lord, sinasamba mo siya sa pamamagitan ng panalangin or sa mga pagkakaloob po natin. So worship is total surrender. Sabi nga ng Romans chapter 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice. So kapag pala in-offer natin yung sarili natin, yung katawan natin, yung desisyon natin, as a living sacrifice to God, we are already worshiping the Lord. And worship demands all of you, our hearts, our minds, and even our body. So dapat 100%. Kung tayo po'y susunod kay Lord, it has to be 100%. Huwag natin tularan yung ginawa ni Saul. Kasi ang ginawa niya po is partial obedience. Nag-obey naman siya pero hindi fully doon sa instruction ng Lord. So kailangan, it demands all of us, our hearts, our minds, and even our body. Yan, example po nito si Pablo. Paul's own life was poured out in service. Sabi nga ng Philippians 2:17, kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Temo, ang ganda ng heart dito ni Pablo. Di ba siya raw ay natutuwa, ang puso raw niya ay nagagalak, na siya po ay buong puso na nakakapaglingkod sa Lord because of his faith to God. So in the same way, ganun din, sana masaya tayo na nagsaserve kay Lord, hindi burden sa atin na magbigay ng time, just like what we're doing tonight, attending online Bible study, and if we have time, we can attend physically sa church every Sunday as well. Our daily decisions, our habits, and relationships will reflect or should reflect the mercy of God. So always remember that as we surrender everything to God, tandaan mo, the favor of the Lord will always be with us. Minsan kasi nawawala lang talaga tayo sa alignment dun sa gusto ng Lord kasi nga nagde-decide tayo on our own. Dumidiscard ka tayo ng sarili natin katulad nga ng ginawa ni Saul. So again, we have to submit everything that we're doing to God. Worship is total surrender to God. Ang point number 2 ko po, obedience is greater than ritual. Kasi 'di ba doon kung babasahin mo doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, sabi doon, to obey is better than sacrifice. Sa Tagalog, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Kasi ang sabi dyan, ang sabi ni Saul, ang kanyang excuses, ang kanyang alibi, itinira niya yung mga matatabang hayop kasi iaalay niya daw yon sa Panginoon. At ginawa naman niya, inalay niya yung mga hayop kay Yahweh. Pero hindi ng instruction ng Lord, di ba? Clear yung instruction ng Lord na even lahat ng hayop ng Amalekites kailangan niyang patayin. Kaya ang sabi ni Samuel, through the Lord God, akala mo ba'y higit na magagustuhan ni Yahweh handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Sinabi niya yung kay Saul, mas mabuti ang pagsunod sa Panginoon kaysa paghahandog at ang pakikinig na ginagawa po natin tonight ay higit sa haing taba ng tupa. So again, obedience is better than sacrifice. Saul valued ritual over relationship. Kasi minsan, di ba, ginawa ni Saul, okay,
gagawin ko yung mga religious ritual, kailangan mag-offer kay Lord, kailangan gawin ito, hindi na pinahalagahan yung relasyon niya sa Panginoon. God desired His heart, not just offerings. Kasi ang Lord, concern po sa puso natin. Concern ang Lord sa relasyon natin sa Kanya. Hindi yung kaya nating ibigay at gawin para sa Kanya. It's not about performance. Bakit? Kasi lahat naman ng meron tayo galing sa Diyos. Diba? Wala talaga tayong pwedeng i-offer kay Lord. What we can offer to God is our heart. Yung pusong masunurin, pusong gustong gawin yung kalooban ng Lord sa ating mga buhay. At ang nag-example po niyan si Abraham, he obeyed without delay, worshiping through trust. 'Di ba? Yung testing of faith sa kanya na even yung kanyang kaisa-isang anak ni Isaac na galing kay Lord, inas ng Lord to test his heart, to offer to him. At hindi nagdalawang isip si Abraham, 'di ba? He offered Isaac to God. And praise the Lord na hindi naman hinayaan ng Lord na ma-offer nga si Isaac at meron siyang binigay na ram instead of Isaac na ma-offer sa kanya. Ang application nito sa atin, church, don't substitute religious activity for obedience to God's voice. Again, hindi porke na busy ka sa gawain ng Lord, nagpipreach ka ng Word of God, or nag-offer ka, nagmi-ministry ka, nagpi-praise and worship ka, nagba-Bible study ka, and so on. Religious activities, prayer, diba? Pero hindi ka naman obedient kay God. So, dapat ino-obey natin, pinapakinggan natin yung tinig ng Lord. Again, obedience is greater than ritual. Yan. Yung point number 3 ko po tonight, true worship rejects compromise. Yan. Sa Luke chapter 4 verses 5 to 8, Jesus refused Satan's shortcut to power. Basahin natin. Dinala siya ng Diablo, referring to Jesus Christ, na dinala ni Satan sa isang mataas na lugar. At sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kasi as you know po, Satan or the Diablo po, siya yung Diyos ng sanlibutan. Yung Diyos, small letter na D-I. Hindi po yung big letter na Diyos. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging sayo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, ang ganda ng respond ni Lord, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos, yun yung ating main verse, ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat to po nating paglingkuran. So ito, tinuturuan tayo dito ni Jesus Christ na huwag dapat nating i-compromise yung ating pagsamba sa tunay na Diyos. 'Di ba? Kasi minsan hindi fully submitted to God. Hindi 100% na we honor, we worship the Lord. So it has to be 100%. Huwag po nating i-compromise yung ating faith kay God. Worshiping God means rejecting any shortcut that places self or idols above Him. Ang testing dito is about ourselves. Yung mga bagay na gusto natin gawin, mga bagay na favorite natin, mga idols ng buhay po natin, mga comfort zones po natin. So minsan, because of that, nasa-sacrifice yung true worship natin kay Lord. At ang good example nito si Shadrach, si Meshach, and Abednego, diba, they refused to bow to Nebuchadnezzar's idol. Diba, nagpagawa ng malaking rebulto itong si Nebuchadnezzar. And then sabi niya, kapag hindi kayo lumuhod dyan sa oras na ito, may time sila to worship that idol, that rebulto, papatayin, 'di ba? Pero nung ginawa nung tatlo, yan, basahin natin sa Daniel chapter 3 verses 19 to 25. Inihagis yung tatlong kabataan sa naglalagablab na pugon. Namulang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego kasi ayaw nilang sumunod. Because of their faith, ayaw nilang i-compromise yung pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya inuutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Imagine, ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit at ang panloob at panlabas, torbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Tindi ng ginawa sa kanila, no? Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindi ng init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. So namatay mga kawal na nagdala doon sa tatlo at tinapon sila sa pugon. Samantala, nakagapos pa rin na bumaksak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan.
Sa verse 24, ang ganda na nangyari dito, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagi sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4? Ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog. At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. Ang tindi, no? So, nangyari, di ba, hindi nag-compromise ng kanilang worship, ng kanilang faith itong si Shadrach, Meshach at Abednego. Kahit na sila ay tinapon doon sa pugon na pinainit ng 7 beses, hindi sila namatay. Kasi nga sinamahan sila ng Lord, di ba? So in the same way, tinuturuan po tayo na magkaroon ng ganoong klaseng pananampalataya sa tunay na Diyos. When we are pressured to conform, and it could happen to us, stand firm in your faith. Stand firm in the truth, even when sacrifice is required. Kasi minsan andyan talaga yung testing of faith. So kailangan manatili ka, manampalataya ka sa nag-iisa at tunay na Diyos, walang iba kundi ating Panginoong Heso Kristo. So ang conclusion po natin tonight, worship is more than a song. Dito yung katulad ng inawit lang natin kanina na nag-worship ka na kay Lord, di ba? It's a surrendered life. Pag sinabing surrendered life, andun yung mark ng obedience and then reverence to God. Na sumusunod ka sa kalooban ng Lord, meron kang banal na takot kay Lord, paggalang, pagrespeto, pagsamba. To live a lifestyle of worship is to continually align our hearts with God's will and resist the pull of self-centered living. Kasi minsan hindi naman natin kalaban talaga yung kaaway, di ba? Hindi naman si Satanas lagi yung kalaban natin. Minsan sarili natin. Minsan self-centered tayo. Minsan we prioritize our comfort zones, our convenience over God. Di ba? Minsan mas gusto natin na magbigay ng panahon para sa sarili nating ambisyon, sa sarili nating kagustuhan more than the will of the Lord. So, kailangan po, yung lifestyle of worship is we are aligning our hearts to the will of the Lord at hindi sa mga sarili po nating kagustuhan. So, how are we going to apply? Una, mag-take inventory ka ng iyong spiritual habits. Are there areas where obedience is lacking? So, i-check mo. Every Sunday, nakakapagbigay ka ba talaga ng time kay Lord? Nagsiset ka ba talaga ng time na every Sunday mag-church ka? Nagbibigay ka ba ng time for the Lord to pray, to worship Him privately, hindi lang during Bible study, ikaw mismo nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ikaw mismo nananalangin ka? So invite God to shape your worship into a daily rhythm of surrender. Kasi kapag malalim ka sa salita ng Diyos, magandang relasyon mo kay Lord, I'm sure gagawin mo yung kalooban ng Lord kasi naririnig mo yung kanyang tinig, kung anong gusto niyang ipagawa sa'yo. Pangalawa, how do I respond when God's will challenges my comfort? 'Di ba? Medyo malalim na 'yan, 'di ba? Mahirap na 'yan. Kasi may gustong gawin ng Lord sa buhay mo, clear 'yun sa iyo, alam mo dapat mong gawin, pero na-challenge yung comfort zone mo. Katulad na nangyari doon sa 3, 'di ba? Kay Shadrach, kay Meshach, kay Abednego. And even what happened to Abraham, 'di ba? Pangatlo, what idols do I need to tear down to truly worship God? Kasi katulad nung nangyari dyan, may mga hindrances may mga barriers, may mga ginagamit yung kaaway or even ikaw sa sarili mo na humahad lang para truly mag-worship ka kay Lord. So you have to identify that and ask the grace of God to help you out na ma-overcome yun para fully makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So ang challenge po sa atin tonight, God isn't looking for your performance. Always remember that. It's not about our performance, na mahusay ka, magaling ka talaga. He's seeking your obedience. Mas mahalaga kay Lord na we obey Him. And for you to obey the Lord, kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Meron kang malago at malalim na relasyon kay Lord. You know the voice of God. So again, mag-obey po tayo kay Lord at hindi tayo tumingin sa ating mga performance, sa mga religious rituals na ating ginagawa. Lord, salamat Panginoon for this night. Salamat Lord na tinuruan nyo kami the importance of lifestyle worship. Alam namin Lord na kami maraming natutunan sa gabing ito, pero Lord, napakahalaga na magkaroon kami ng intimacy, ng intimate relationship with you, O Father God. Dalangin namin na patuloy kami makasunod sa inyong kalooban. Magkaroon kami ng malalim na relasyon sa inyo, Lord. Marinig namin ang inyong tinig, Panginoon, at by your grace, masunod namin kung ano man ang kalooban nyo sa buhay ng bawat isa. Sa inyo, Lord, ang papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus.
Amen.